Masaya ang lahat habang pinapanood nilang ikinakasal sina Cyril at Patrick. Makikita sa dalawang ikinakasal ang kasiyahan at pagmamahal sa isa't isa. Matapos ang seremonya ng kasal, ay tumuli ng lahat sa hotel. Sa isang 5-star hotel ang reception nila. Napakaganda at rangya ng pagkakadecorate ng buong lugar. Punong-puno ito ng mamahaling uri ng bulaklak. Karamihan sa mga bulaklak ay galing pa sa ibang bansa. Pink at white flowers lang ang makikitang kulay ng mga bulaklak na nakalagay sa buong lugar. Lahat ng bisita ay napapawaw dahil sa ganda ng paligid. Para kang nasa fantasy world at talaga namang kahanga-hanga ang buong lugar. Lahat ng mga bisita ay gustong kumuha ng video at litrato dahil sa ganda ng mga flower arrangement sa venue nila. Alam ng lahat na parehong mayaman ang dalawang pamilya. Lalo na mga Sanchez at kilalang pamilyang Sanchez sa business world. Nakapasok din sila sa listahan ng mga world's top billionaires. Kaya hindi nakapagtataka na kaya nilang gumastos ng ilang milyon para sa lahat ng ito ngayon. Sa hotel na rin ang honeymoon nilang dalawa. 2 gabi lang muna sila magha-honeymoon dito sa sila uuwi sa bahay nila Patrick. After ng graduation nila ay saka sila pupunta ng Singapore para ituloy ang kanilang honeymoon. Ito ang regalo ng mga magulang ni Patrick sa kanila. Yakap-yakap ni Patrick si Cyril habang nakatanaw sila sa mga ilaw na nagmumula sa mga buildings at kabahayan sa city. Tanaw na tanaw nila ito mula sa terrace ng kanilang honeymoon suite. Masayang-masaya si Patrick sa mga oras na yon. Hindi pa rin siya makapaniwala na mag-asawa na silang dalawa at isa na silang pamilya ngayon. Napatingala siya sa langit kasabay ng pasasalamat niya sa Diyos. Nakangiting hinaplos si Cyril ang pisngi ni Patrick at madamdamin itong ipinahayag ang kanyang nararamdaman. Thank you for loving me. Sa kanya dinampian ng halik ang mga labi ng binata. Nagulat ang binata sa biglang paghalik sa kanya ni Cyril. Tinignan niya ito sa mga mata, napangiti siya dito. Mahal na mahal kita, Cyril, at lahat ay gagawin ko para sa'yo. Hayaan mo akong ipakita at ipadama sa'yo ang pagmamahal at pag-aalaga ko sa inyo na magiging anak natin. Tugon niya na punong-puno ng pagmamahal. Mahal din kita, sagot ni Cyril na kinatigil ni Patrick. Sorry Patrick, kung ngayon ko lang na-realize ito. Ang tanga-tanga ko, kasi hindi ko kagad nalaman ang totoong feelings ko sa'yo. Patrick, gusto kong malaman mo na bago ako pumasok sa church kanina. Nalaman ko na sa sarili ko na mahal pala kita. Mahabang salaysay ni Cyril. Parang gustong magtatatalon si Patrick sa saya dahil sa narinig mula kay Cyril. Sa pag-amin nito sa tunay niyang nararamdaman, kinasal pala sila ng totoong nagmamahalan. Mahal din siya ng babaeng mahal niya at ngayon ay legal wife na niya. Natulog sila sa gabing yon na magkayakap habang may ngiti sa kanilang mga labi. Dumating ang araw ng graduation nila. Ang lahat ay nagdiwang dahil sa pareho silang nanguna sa lahat ng mga kasama nilang nagtapos. Proud na proud naman ang ama ni Cyril dahil natupad ng kanyang pinapangarap na kahit isa man lang sa mga anak nito ay sumunod sa yapak niya bilang lawyer. Pwede na ako mag-retire. Meron ang papalit sa akin bilang abogado, sabi niya na parang nakahinga ng maluwag. Niyakap ni Cyril ang ama bago ibinigay ditong kanyang diploma. Papa, para sa'yo itong diploma ko. Ang saya-saya ko pa. Sa wakas katulad ko na kayo. At pangako ko sa'yo, Papa, na magiging proud ka lalo sa akin dahil gaya mo. Tutulong din ako sa mga taong mahihirap at kapos sa buhay. Ako ang magiging tagapagtanggol ng mga mahihirap, Papa. Wika ni Cyril habang umiiyak sa labis na saya. Bumaling naman siya sa kanyang ina na tahimik din na umiiyak sa tabi nila. At para naman kay mama itong medal ko. Sa kanya tinanggal ang kanyang medal at sinuot sa ina. Masaya silang lahat. Binati din siya ni Nahil at Joe. Binati din siya ni Patrick sabay abot sa kanya ng pink lilies bouquet na paborito niya. Congratulations my love, I'm so proud of you. Ani niya sa kanya hinalikan sa labi ang asawa. Namumula naman ang mukha ni Cyril dahil sa nahihiya sa mga magulang nila. Hindi pa rin siya sanay na hinahalikan siya ng asawa sa harap ng mga magulang nila o kahit na sino pa. After 1 week, nagpunta na sila sa bansang Singapore para sa kanilang honeymoon. Sa Marina Bay Sands sila tumuloy. Ang Marina Bay Sands ay kilala bilang isa sa mga pinakamahal na luxury hotel sa Singapore at meron pa itong napakalaki infinity pool sa rooftop.
award-winning dining, and a wide range of shopping and entertainment. Ang ganda, bulalas ni Cyril habang nakatanaw sa napakagandang view mula sa Sky Park Observation Deck na nasa 57th floor ng MBS. Kinabukasan na masyal silang dalawa. Una nilang pinuntahan ang Universal Studio na matatagpuan sa isang island na kung tawagin ay Sentosa. Nalibang sila sa pag-iikot sa loob ng park. Pumasok din sila sa Trick Eye Museum at Sea Aquarium. Doon na rin sila kumain sa loob ng Sea Aquarium. May mga fine dine restaurant sa loob ng napakalaking aquarium. Kakaibang experience kapag doon ka kumain. Dahil nakikita mo mga naglalakihang mga isda, dolphin at sharks. Sulit din ang presyo ng mga foods dahil kakainin mo itong bagong luto habang nasa ilalim ka ng dagat. Napapaikutan ng makapal na glasang ceiling at paibabaw sa wall. Makikita mga naglalakihang dolphin, stingray, shark at iba't ibang uri ng mga isda. May malalaki at meron ding maliliit. Makikita mo silang lumalangoy at may mga jellyfish din na iba't ibang klaseng makikita. May maliliit at may malalaki. Masayang pinapanood ni Cyril ang mga lumalangoy na mga lamang dagat. Habang si Patrick naman ay nagpatuloy na kumukuha ng mga litrato at maging video. Gabi na sila nakabalik sa kanilang hotel room. Pagod naman pero kapwa naman sila nag-enjoy sa kanilang mga pinuntahan. Nakakapagod, sambit ni Cyril at biglang binagsak ang katawan sa kama. Nag-enjoy ka ba? Tanong ni Patrick. Yes, super. Ang ganda talaga ng Sea Aquarium para kung nasa loob ng dagat kanina. Ani niya habang nakatingin sa kisame na akala mo nasa Sea Aquarium pa rin siya. Tila nakikita pa rin niya sa ceiling ang mga lumalangoy na isda habang nakangiti pa. Bukas babalik tayo ulit sa Sentosa. Sasakay tayo sa cable car papunta doon. Marami pang mga attractions doon ang hindi natin napupuntahan kanina. Sabi ni Patrick. Agad namang bumangon si Cyril at tinarap ang asawa. Patrick, sa Madame Tussauds tayo bukas. Tapos gusto ko rin masubukan ng I-Fly Zipline at yun, hindi natuloy ang iba pa niyang sasabihin dahil tinakpan na ni Patrick ang kanyang bibig. Ano ba? Reklamo niya sabay hampas sa asawa. Tawa naman ang tawa si Patrick dahil ang cute ng asawa niya kapag nagagalit. Love, hindi ka pwede sa mga yon. Baka makunan ka, sabi niya sa asawa. Malungkot naman na napayuko si Cyril. Naiisip niyang tamang sinabi ng asawa niya. Nakokonsensya tuloy siya dahil nakalimutan niyang pinagbubuntis niya dahil sa sobrang excitement na kanyang nararamdaman. Huwag ka nang malungkot. Next year babalik tayo dito at lahat ng gusto mong puntahan, pupuntahan natin. But for now, sa Madame Tussauds na muna tayo. Aniya habang yakap ang asawa. Kinabukasan bumalik nga sila ng Sentosa. Sa sumunod na araw ang Singapore Flyer naman ang sinakyan nila. Pagkatapos pinuntahan nila ang Merlion. Buong isang linggo na silang nag-iikot sa Singapore. Halos lahat ng mga pasyalan ay napuntahan na nila. Kaya napagpasyahan nila na tumigil na muna sila sa hotel upang makapagpahinga. Nag-aalala kasi si Patrick baka kung anong mangyari kay Cyril. Bawal pa naman siyang mapagod at baka kung anong mangyari sa baby nila. Lumabas si Cyril sa banyo. Nakasuot lang siya ng roba. Nakita niyang asawa na nakaupo sa sofa habang umiinom ng wine. Nilapitan niya ito at umupo rin siya sa tabi nito habang tinutuyo ang buhok gamit ang tuwalya. Inilapag ni Patrick ang kanyang baso at saka niyakap ang asawa at siniil nito ng maalab na halik sa labi. Bumaba pang halik nito sa leeg ni Cyril. Nagpatuloy siya sa paghalik at naglumikot na rin ang mga kamay nito. Tinanggal niya ang pagkakatali sa roba ng asawa. Napapikit na lang si Cyril dahil sa kakaibang sensasyon na nararamdaman niya. Nahihiyaman siya sa mailantad ang buo niyang katawan sa harap ng asawa. Ay mas nangingibabaw naman ang nararamdaman niyang init sa katawan. Ngayon ang unang beses na gawin ito sa kanya ng asawa. Mahigit 2 buwan na silang nagsasama pero ngayon lang nila ito ginawa. Nagpatuloy pa si Patrick sa kanyang ginagawa at pababa ng pababang ginagawa nitong paghalik sa katawan ni Cyril. Nang biglang tumigil si Patrick, nagulat naman si Cyril. Dahil sa ginawa ni Patrick, akala niya higit pa doon ang gagawin nila. Bakit tumigil ang asawa niya? Nagtataka siya dahil ngayon ay nagdadamit na si Patrick at hindi ito makatingin sa kanya. Patrick, may problema ba? Bakit ka tumigil? Mahinang boses tanong niya sa asawa. Napasabunot naman sa kanyang buhok si Patrick saka yumuko.
Sorry love, tanging naisagot niya. Lalo namang naguluhan si Cyril dahil sa nakikita niyang itsura ng asawa. Niyakap niya na lang ang kanyang asawa dahil alam niya na may problema to. Bigla namang umiyak si Patrick nang yakapin niya to. Sorry, sorry, tanging nasabi niya habang umiiyak. Lalong naguluhan si Cyril dahil sa inasta ni Patrick. Kaya naman pilit niyang tinanggal ang pagkakayakap sa kanya ng asawa. Tell me, what is wrong? Bakit ka nagsasorry? Tanong niya. Sorry kasi, hindi kita kayang paligayahin. Sabi niya habang patuloy na umiiyak. Lalo na namang naguluhan si Cyril dahil sa sinasabi na ito ni Patrick. What do you mean na hindi kayang paligayahin? Tanong niya na naguguluhan. Dahil impotent ako, isa akong inutil kaya wala akong silbi sa babae. Wala akong silbi sa'yo bilang asawa. I'm so helpless. Sabi nito habang umiiyak. Nabigla naman si Cyril sa ipinagtapat ni Patrick. Hindi siya tanga upang hindi malaman ang ibig sabihin ng impotent. He has a problem. Awang nararamdaman ni Cyril para sa asawa na hanggang ngayon ay umiiyak pa rin. Shh! Tama na. Aniya sabay puna sa luha nito. Huwag mong sisihin ang sarili mo, sabi pa nito. Hindi ka ba magagalit sa akin? Tanong niya. Bakit naman ako magagalit? Balik tanong ni Cyril. Dahil naglihim ako sa'yo. Inilihim ko sa'yo ang kondisyon ko. Hindi ko sinabi sa'yo bago kita pinakasalan. Pero ayaw ko ring sayangin ang pagkakataon na mag-iisang ama. Gusto kong bigyan ng apo sina mommy at daddy. Gusto ko na may matatawag ako na anak at tatawagin din akong daddy. Wika niya habang patuloy na tumutulong luha sa kanyang mga mata. Patrick, please. Huwag kang mag-sorry sa akin. Alam kong mahirap para sa'yo na tanggapin ang kondisyon mo. Nandito lang ako, Patrick. Ako pa rin ang best friend mo at mag-asawa na tayo ngayon. Walang magbabago. Mahal kita at lagi kong pinagpapasalamat sa Diyos na dumating ka para sa amin ni baby. Sabi ni Cyril habang nakayakap sa asawa. Love, you have to promise me one thing. Ani Patrick habang nakatitig sa mga mata ng asawa. Promise me na wala kang pagsasabihan ng secret ko. And promise me na ako lang ang kikilalanin ng baby natin. Halos pabulong na wika nito. Ngunit malinaw na naintindihan ni Cyril ang hiling ng asawa. I promise. Sagot niya na may ngiti sa labi. I love you my hubby. Dugtong pa niya. I love you more my wife. And I love you baby angel. Ani niya saka hinalikan ng labi ni Cyril. Pati ang tami niya. Kinabukasan nagpatuloy sila sa pamamasyal. Halos lahat ng mga mall sa Orchard Road ay pinunta nila. Namili din sila ng mga bagong gamit nila. Mga damit, sapatos, bag, pati mga alahas at iPhone. Bumili din sila ng tig-isa silang laptop para gamitin sa trabaho kapag nagsimula na silang pumasok. Halos lahat ng mga luxury shop ay binilihan nila. Like Louis Vuitton, binila nila ng ilang pirasong bag, isa kay Cyril, sa mama niya at isa pa para sa mommy ni Patrick. Bags at shoes naman ang binili nila sa Prada. Mga skincare product at pabango, makeup set, etc. ang binili nila sa Chanel, Hermes, Versace, Dior at Gucci. Binilhan din nila ang mga magulang nila at si Miguelito. Pati ang magiging baby nila, naibili na rin nila ng gamit. Infant clothing, lampin, feeding bottles at pati pacifier. Namili din sila pati infant toys. Bumili din sila ng pasalubong para sa mga kaibigan nila at mga kasambahay, driver at guard. Straight na 4 na araw ang pamimili na ginawa nila. Black card ang gamit ni Patrick kaya no limit ang paggastos na ginagawa niya. Binigay sa kanya ng daddy niyang black card simula na magsimula siya mag-aral sa college. Iilang tao lang ang meron ito sa buong mundo. Isang ama niya sa mga black card holder dahil sa yaman ng pamilya nila sa dami at laki ng kanilang mga negosyo. Kilala sila sa business world. Dahil pag-aari ng pamilya nilang isa sa mga nangungunang remittance center na may mga branches worldwide, napakarami din nilang mga negosyo dito sa Pilipinas. Bilang nag-iisang anak, gusto nilang mamuhay si Patrick na nakukuha lahat ng gusto niya. Hindi naman maluho si Patrick, hindi rin siya mahilig mag-outing kasama ng barkada. Kaya hindi niya nagagamit ang black card niya. May ilang beses lang niya itong nagamit. Ngayon naman bumawi siya sa paggastos. Dahil halos mapuno ng mga shopping bags ang buong hotel room nila, na problema tuloy sila kung saan ilalagay ang mga pinamili nila. No choice kundi bumili sila ng ilang malalaking maleta para mapagkasyang lahat. Tinawagan din ni Patrick ang ama ni ipasundo sila gamit ang malaking sasakyan
Naunawaan naman kagad ng amang dahilan kaya minabuti niya magpadala ng 2 sasakyan. Ang kotse para sa mga anak at ang van naman ay para sa mga bagahe. Mag-alas 5 na ng hapon sila nakarating sa mansyon ng mga Sanchez. Masayang sumalubong sa kanilang mommy at daddy ni Patrick. "Welcome back!" sigaw ni Joe habang papalabas sa main door nila. Sabik na sabik ito na sinalubong ng yakap ang mga anak na bagong dating. "Anak, kamusta ang honeymoon ninyo?" tanong niya kay Patrick. "Sweetheart, baka gusto mo munang papasukin ang mga anak mo bago mo sila tanungin. Pagod yan sila sa biyahe," wika ni Hill habang umiiling dahil sa asawa niyang umabot na sa langit ng kasiyahan, makita lang ang anak. "Pasok na tayo, nagalit ng daddy mo." Anito saka sila sabay-sabay na pumasok sa loob. Nagtaka naman si Patrick dahil sa pagbabago ng mga design ng bahay nila. Ang mga kortina nila lahat bago na at ang sofa set nila bago din. Terno pa sa kortina. Halatang bagong pintura din ang buong kabahayan. Napansin din niya mga halaman sa porch nila kanina. Napansin naman ni Joe ang reaksyon ni Patrick kaya sinabi niya ng dahilan ng mga pagbabago ng bahay. "Anak, pinarenovate namin ng daddy mo ang bahay habang nasa Singapore kayo," sabi ng mommy Joe. "Yes, son, at itong isa sa regalo namin ng mommy mo sa inyo." Nakangiti saad ni Hill sa anak. Saka kinuhang folder sa may coffee table. "Pinatransfer ko na rin sa pangalan mo itong bahay at lupa," sabi pa nito sa inabot ang folder. "Thank you, Dad. Pero bakit agad-agad yung inilipat sa pangalan ko itong bahay?" Takang tanong niya sa ama. "Anak, ikaw lang ang nag-iisa naming anak ng mommy mo. Sa'yo rin mapupuntang lahat pagdating ng araw. By the way, pinaayos din namin ang room niyo at pati ng nursery." Pag-iiba nito ng usapan. Sa kanila sinamahan ng dalawa sa kwarto nila para ipakita. Pinalakihan nila ang kwarto nilang mag-asawa. Ang guest room at ang room ni Patrick ay ginawang isang room na lang. Merong walk-in closet, binago din ang banyo. Pinalakihan din ito at nilagyan ng jacuzzi. Ang bed, mapapawaw ka talaga. Is the Teakwood Royal King bed na ang kulay ay golden at white. May sofa set at TV set console. "Ang ganda!" bulala si Cyril. Pinuntahan din nilang nursery. Nagandahan silang pareho sa design. Combination ng white at green at yellow ang kulay na makikita sa loob. White ang wall, baby COD cabinet table at cordon. Green naman ang mga chairs. Magkahalong green at white ang carpet. "Cool," tanging nasabi ni Patrick. Nagpasalamat naman si Cyril sa mga in-laws niya. Wala na siyang mahihiling pa. Masaya siya sa buhay bilang Mrs. Sanchez. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.